Mm. Okay, nasa linya natin, Weng, si Attorney Joseph Noel Estrada ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Long time no hear, ha? Oo. Attorney Estrada, magandang umaga po. Welcome back sa Double Weng, sa Double B, Good Attorney. morning, Attorney. Good morning po sa inyo, Double Weng, at sa inyong mga taga-subaybay at taga-panood, taga-pakinig. Maganda umaga po sa inyo lahat. Nice to see you again, Salamat, Attorney. salamat. Oo, thank you. Ito yung problema natin. Tayong tatlo nagkakausap tayo pag may problema sa edukasyon. Alam mo, hindi pa nga tayo tapos doon sa issue ng bullying sa mga eskwelahan. Totoo yan, oo. Di ba yung mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan, Totoo mga yan. namamatay. May saksakan na doon, hindi di ba? Ngayong Abril lang to. Ngayon, ito naman, sumalubog sa atin. Academics na to. Naman. Attorney, paano po tinutugunan ng private schools ang problema po doon sa natuklasan mismo ng gobyerno, PSA study ito, na milyon-milyon po estudyante, graduate ng K-12, pero hindi marunong umintindi ng kanilang binabasa. Unang-una, yung lumabas nga na data na 18 million graduates are functionally illiterate. Una, yung reaction ng COCOPEA as an institution, no? Representing the private school sector. Of course, we express deep concerns, no? On our educational system. But at the same time, this is also an opportunity for us to reaffirm our support to the government, no, in resolving our ongoing learning crisis. So, marami pong mga initiatives yung ating Department of Education na kinukonsulta din po yung ating private sector. So, patuloy po yon na ating pong tinutugunan. Lalo na po ngayon na talagang this has become very urgent at yung talagang reforms na gustong ipatupad ay dapat tugunan itong very specific problem na hindi nga marunong makaintindi ng binabasa, hindi makapag-solve ng simple math equations ang ating mga graduates ng junior high at senior high. Ngayon, yung problema naman ng as individual schools sa private sector, I think very different po talaga din ang school environment sa private sector. Kaya palagay ko mas I would say compared to the public school system, mas natutugunan ng private sector yung ganyan. Ibig sabihin hindi aabot sa ganun karami yung or baka talagang hindi ka makakagraduate kung hindi ka marunong magbasa, hindi ka marunong umintindi. May implication talaga yon kung ikaw ay estudyante na nag-aaral sa private schools. Hindi ka makakagraduate or ma-retain ka sa grade level mo or worse, ma-transfer ka. At to be realistic about it, di ba nga, ang ating minsan pangunawa is education of last resort. No? Pag hindi ka pa rin talaga pumapasa sa private, lipat ka na lang sa public. Parang gano'n. So, you know, I think this is not to compare public and private. Yes. But I think we have to acknowledge really that if we want to resolve this crisis, we have to resolve this as a sector. No? Both public and private po ang may kinalaman po dito. Kasi nga, libre na nga edukasyon natin, pero parang binabaliwala ang ginagastos natin dyan sa edukasyon. Laki pa naman ng gastos ng gobyerno. Top, di ba? Based, mandated ng Constitution kasi yun eh. Oo, na pinakamataas na budget. Tapos ito lang, hinayaan na nag-graduate kahit hindi marunong magbasa. Totoo. Itong sa side ho ng private naman, bakit ang private, ganon, nag-excel kahit papano kumpara ho sa public? Ano hong meron na pwedeng gawin na wala sa public? Ako personally, it's really the accountability. Yung katulad ng nabanggit nyo, Constitution, nabanggit ninyo na bakit ipinapasa, kahit pagsak. Alam nyo kasi, when it is the government that delivers education in our public school system, they're not only providing access to education, they are actually fulfilling the right of students to their education. Yes. Right to education yan. So, sa private schools, binibigyan din ang mga private schools ng karapatan na mag-offer ng education, pero binibigyan sila ng autonomy. Ibig sabihin, they can promulgate their own rules. In short, pwede silang magbagsak. No? They can set their own academic standards. Sa public, syempre, hindi mo basta pwedeng gawin yun. Dahil, again, like I said, they are fulfilling their right to education at kasama na dyan yung social services, like health. Nabanggit ninyo kanina yung security. Hindi pwedeng academics lang din ang focus nila, no? Kasi
halimbawa, hindi marunong bumasa or hindi niya na-meet yung competencies, it's also a problem. Pag ni-retain mo siya sa public school on the same level, naku, congestion becomes a problem also, no? So I think ang ginagawa is they move from one level to another, and the next batch of teachers or educators, they try to catch up, no? May mga remediation, lahat ng pwedeng gawin. Kaya lang, as the data would show now, hindi enough nakaka-graduate sila, tapos yung deficiencies are also compounding. So I think yun ang dapat na Attorney, resolve. yung sinasabi niyo ba sa gobyerno ang nagpapatupad nito, kung libre nga edukasyon, ang pangunahin ay okay, at least nakapagtapos ka ng high school, senior high school, okay na yan kahit mababa ang grade mo, kahit basta ang fulfillment ay lahat educated, nabigyan ho ng nakakomplete, nakakuha ng ng certificate. high school, nakadaan ng eskwelahan. Yun yung mahalaga. Pero yung accountability na sinasabi nyo, paano ho, pinasa nyo kahit bagsak sa reading comprehension, basta wala hong mapapanagot doon sa magiging kapalaran ng isang estudyante. Tama ho ba? I think hindi naman po yung talagang deliberate intention na basta bigyan na lang natin edukasyon at Yes. pag gumraduate, yaan na natin. I think hindi naman. Kaya importante yung mga ganitong pag-aaral at DepEd din naman po yung nag-reveal niyan. Ibig sabihin, they also want to know how the system is working. So wala namang deliberate intention na basta bigyan ng edukasyon at kahit low quality. What I'm saying is because of the many issues that come with delivering public education, nagkakaroon ng compounding yung deficiencies. Like for example, I'll tell you an example. Give an example. Yung estudyante, magsisimula pa lang siya mag-aral sa public school. May stunting na siya, may deficiency na kaagad siya sa health. Pagsimula pa lang, di na agad siya makapag-aral. Kaya nagre-rely siya sa feeding program, for example, ng government. So, lahat po ito ay kinoconsider na. As compared to like a private school, syempre yung kanilang social issues ng mga bata, they're taken care of by their own parents. Family. Diba? Opo. Ang school is really just focused on academics. Yes. But even then, nagkakaroon pa din ng problema, di ba, ang mga estudyante sa private school. So, all of these things, I think, should come into realization, especially with the latest data from the PSA. Okay. Pero sa inyo, sa public school daw po kasi, lumitaw itong issue na ito, Attorney Estrada, last year, yung tinatawag na mass promotion, hindi ba? Na yung mga principal o yung mga heads ng schools, kailangan magpasa ng as much as possible, magpasa lahat. Kasi kapag may bumagsak sa kanilang eskwelahan o sa mga klase, parang tara yun ng bad image sa kanila, bad record ng kanilang eskwelahan. At hindi yun nagugustuhan ng DepEd. Although sinasabi nila na sa nakaraang ni dating Education Secretary Sara Duterte, pinatigil na yon. Pero ang sinasabi, may ibang school na tinutuloy yon. Never ba yun na naging practice sa private school? Hindi po magiging practice yun sa private school kasi kapag ginawa yon that's actually serious misconduct sa ating mga teachers. Matatanggalan sila ng trabaho at maaari din sila matanggalan ng lisensya pag sila ay inireklamo. Actually, kahit na marami namang Supreme Court decisions na kahit na maganda yung layunin or intention sa pagpasa mo sa bata or binigyan mo siya ng consideration at binigyan mo siya ng pasadong grado, kahit hindi niya deserve, yan, serious misconduct talaga. So, iba po, again, like I said, yung sinabi niyo mass promotion, there is no proof na merong ganong talagang, yung sinasabi nila, na merong ganong talagang policy. Pero, I think ang itinanggi na rin naman in the past na nagkakaroon ng ganon. I think what is wrong with that is if, merong binibigay na incentives, just to promote as many students. Yun ang mali. Pero yung kanina na sinasabi ko, even without that incentive to promote, parang that's what we need to address. Yung bang, syempre, hindi pwedeng pag binagsak mo, bahala na yung estudyante, di ba sa public school, hindi pwedeng hayaan mo sila, bahala na sila. Kasi pag nagbagsak ka sa public school, ikaw din yung in charge what happens to the student because it's government. Because they are not only in charge of giving access, but they're fulfilling the right of the students to education. As compared to the private schools, pag binagsak mo, bahala ka na, you have as many options, you can transfer,
He can do whatever he want. Basta kami, we have to maintain a standard. Eh, ang tanong dito, doon ho sa mga nakagraduate, hindi marunong magbasa, hindi marunong intindihin ang kanilang nabasa kahit na sila ho'y graduate ng ilang taon sa senior high school. 6 o sa junior at senior high school na yon. Kanino ho problema ho doon? Ang tanong ay sa estudyante ho ba, sa teacher ho ba? So, ito nga po ang sinasabi namin. There's no singular approach, no, or solution to this problem. At the accountability, ganun din. Hindi po pwedeng government lang to, schools lang to, teachers lang to. I think it's also now important to involve everyone. No, the community, the parents, the students themselves. Kailangan din maging accountable din sila sa effective learning outcomes nila. No, assuming the government provides everything, maayos yung ating curriculum, they also have to be responsible. But of course, malayo pa tayo, I think, no, because of what's being done by EDCOM 2, marami pang recommendations. I think papunta na tayo doon, malayo na rin ang narating natin. But I think marami pa tayong dapat gawin to really improve our education system. Our curriculum review, hanggang ngayon, ginagawa pa po natin yan. Sagot po ba sa problema sa edukasyon na yung mga ganyan, functional illiteracy at maraming iba pa na itigil ang K-12, Atty. Estrada? Kasi may mga sektor na mga magulang na nagsasabing hindi nakakatuloy yung K-12. Additional burden lang ito sa magulang at estudyante. Ano pong masasabi niyo doon? Ako personally hindi po, no, hindi po 'yun ang solusyon. Kasi marami na rin pong pag-aaral, no. Just related to that, the longer the students study, the better chances of better employment, better future, no. Ang sinasabi natin siguro talaga may mga issues, may mga implementation issues na dapat ayusin natin sa senior high, including the curriculum now that is being reviewed. I think we're moving to the right direction. Pero yung pong usapin na kung tatanggalin yung senior high, I think we leave it to our legislators. Pero sa akin po, palagay yung outright na tatanggalin natin to improve, no, the outcomes of our students. I think hindi po yun ang solusyon. Nakakatulong ho ba kung maaring may isang araw sa isang linggo ay tutok lang ho ay pagbabasa ang ginagawa ng mga estudyante? Actually, yan po yung isang panukala ng ating pong isang magaling na kongresista, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, na ang kanya pong sinasabi ay doon sa early years talagang focus lang muna doon sa basic fundamental literacies. Huwag na muna damihan ng subjects. Kasi parang useless na, yung useless na bigyan mo siya ng maraming subjects, kung hindi siya marunong magbasa, hindi siya marunong intindi. So, talagang focus muna on kasi reading, diba, Tony, writing. ang pag-aaral ay naka-basic nun, marunong ka magbasa. At pag marunong ka magbasa, naiintindihan mo, binabasa mo. The rest else, hindi na magmamatter yun kung hindi ka nakakaintindi, hindi ba? Ano man ang subject mo? Kahit paano subject. Pag hindi ka nakakaintindi na binabasa mo, baliwala lahat ng subject na yan, di ba, attorney? Yung comprehension mo yan? Correct, oo. Tama po kayo. And I think kahit hindi educator, talagang yun po ang pagkakaintindi na, reading unlocks, no, many opportunities to learn. And without it, you won't be able to learn. Yeah, 'di ba? Kasi una, kung di ka marunong magbasa, ay paano mo maintindihan, no? Or kahit marunong kang magbasa, kung hindi ka marunong umintindi, baliwala din. At saka, sa mga pinupuntahan lugar, ganyan yung mga restaurant o kaya may mga nakadisplay ho doon, ayusin nyo yung pagsulat ng mga nakasulat doon sa menu, ha? Totoo. Tsaka hindi yung mga shortcut na mga salita. When you text, gawin nyo ng full. Full, wag na hindi yung Jejemon, di ba? Huwag niyong katamaran ng pagtitext, meron pa pala yan, di ba? Jejemon. Totoo naman yun. Oo, di ba? Totoo Nag-umpisa yun. tayo doon. Dahil nasasanay tayo everyday na yun ang tinitext natin, akala natin tama. Pero mali, Yes. di ba? Opo. Ako, marami talaga alam niyo, isa pang maganda rin na takeaway, positive from Secretary Sani Angara. Sabi niya, let's bring back the joy in learning. Sabi niya, dapat hindi burden yan sa mga estudyante. Dapat sila mismo gustuhin nilang mag-aral. They find joy and they should find value. No? Kasi ngayon parang nakaka-demoralize. After mo maghirap mag-aral, pumasok, wala rin palang value yung diploma. So sabi nga ni Sexani, dapat let's bring back the joy in learning. Yes, Tsaka yung mga teachers, dapat bigyan nyo ng karapatan na pagalitan paminsan-minsan yung mga estudyante. Pag talagang matigas ang ulo. Huwag yung takot pa sila sa estudyante, attorney. Di ba? Yes,
Thank you. Attorney. Sir, thank you. Ha. Salamat. Salamat Nice po. talking Thank with you. you again. Thank you. Nakausap natin si Attorney Joseph Noel Estrada, ang Coordinating Council of Private Institutions, schools. Nakausap natin ngayong umaga. Salamat po, Attorney. Kokopea. Long time no hear. see. Oo. Thank you. Sa oras na ito, kami po ay pansamantalay magpapaalam sa susunod na Sabado ulit sa Double Wang sa Double V, El Bonita, Rowena, Wang, Salvacion. El Bonito Weng de la Peña, dito lang po yan sa Double Weng sa Double B. Dito ang kwento ay May kwenta. Of course. Gracias, Senyor. Adios, Kapuso. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo.